sa very crucial po ang situation natin ngayon. Pagkatapos po ng pahayag ni Ginoong Saldico na nagdulot ng bombshell hinggil sa revelation na si Marcos ang mastermind kasama si Romualdez sa buong sindikato na ginawa nila, mas higit na bombshell po ang kay Amy Marcos. Kaya nga po naglabas si Kay Eric ngayon dahil nakikita ko po mabigat ang isa sa pinakamabigat na revelations ang ginawa po ni Amy Marcos, mga kababayan. Thank you sa mga nanonood at sumusubaybay pa rin kay Kay Eric kahit na magang-maga ang lalamunan ni Kay Eric. And I'm having a fever right now of 39.5 degrees. Sinubukan ko pa rin pong makinig sa naging speech ni Senator Amy Marcos doon po sa Quirino Grandstand. Ito na po ang tinatawag na the last straw that breaks the camel's back. This will be the last nail in the coffin of Bongbong Marcos. Ibig sabihin po, silyado na ang kabaong ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang marumi at magnanakaw, mandarambong na uri ng kanyang panggobyerno. Sana makabawi po ako ng boses bukas kasi malamang may malaking pagkilos po bukas at susubukan ko na makasama pa rin po sa lansangan. Right now, we have received information na nagpapanik na ang Malacanang at halos lahat ay gagawin nila para mapigilan po ang pag-withdraw ng support ng Armed Forces of the Philippines. Una, ang revelations po ni Senator Amy Marcos ay hindi po pwedeng mapasubalian o mapasinungalingan sapagkat ito po ay isang direktang kaalaman. Nakikita niya at na kanyang naranasan kung paano magdurog si Bongbong Marcos Jr. At dahil dyan, malinaw po na direct ang testimony na ito, kagaya po ng direct testimony ni Ginoong Saldico. Si Ginoong Saldico ay bahagi ng buong sindikato ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Si Amy Marcos ay direktang pamilya, kapatid at kasama ni Bongbong Marcos nang sila po ay naninirahan sa Malacanang, nung sila po ay tumakas papunta sa Hawaii. Si Amy Marcos po kasama niya si Bongbong Marcos Jr. Kaya walang kredibilidad si Claire Castro, itong tagapagtahol ni Marcos, upang pasubalian at kanyang kontrahin ang pahayag ni Amy Marcos. Kaya ito po ay malinaw na pagpapakita ng isang pangyayari na magdudulot ng isang mabigat na dahilan upang si Marcos Jr. ay palalayasin na sa puder. At hindi na po pwedeng magtanggi pa ang Armed Forces of the Philippines kung ano pang rason na hindi sila kikilos, sapagkat hindi pwede maging Commander-in-Chief ang isang adik na presidente. Walang pwedeng bumangga sa testimonya ni Amy Marcos sapagkat direkta niya itong nakikita. Kasama niya si Bongbong Marcos, kasama niya ang pamilya na ito, and she knows the history and the actual participation and commission of Marcos about illegal drugs. Kaya naman, wala pong saysay at walang binatbat itong binabanggit ni Claire Castro na kunwari ay sinisiraan lamang ni Amy Marcos si Bongbong Marcos. Malinaw na ito po
ay isang direktang testimonya na hindi na pwedeng baliin pa ng anumang diskarte ni Claire Castro at mismo ni Bongbong Marcos. Pangalawa, nag-resign na po si Lucas Bersamin. Either ito ay pinilit na mag-resign o nag-resign na, malinaw na ito po ay pag-abandona sa gobyerno ni Marcos. Tuloy-tuloy na po ito. We expect na lahat po magsusunod-sunod na ito, matter of time, either lumaya si Marcos sa poder ng mapayapa o magkaroon po ng malakas na puwersa ng mamamayan na siya ay palalayasin. That can be possible. Para ito po ay mapigilan at magkaroon ng peaceful transition, kailangan po ay magkaroon ng intervention ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Susundin po natin ang constitutional succession. Susundin po natin kung ano nakasaad sa saligang batas para magkaroon ng legal framework. Magkaroon po ng tinatawag na batayang legal ang anumang hakbang na gagawin ng Armed Forces of the Philippines. Mapapabilis po ang pagbaba ni Marcos Jr. kung idideklara ngayong gabi o sa susunod na mga oras ng Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kinikilala si Marcos bilang Commander-in-Chief. At wala na pong Armed Forces sa likod ni Marcos, pwede na rin po siyang aristuhin ng kanyang Presidential Security Command. Mga kababayan, kaya hindi na po ito mapipigilan kahit sinasabi pa ni Boyeng Rimulya na kung ano-anong mga diskarte na iparisto nila ang ilang senador like Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, diskarte na lang po ito. Everything right now is crumbling. Yeah, thank you. I'm trying to have antibiotics now. I'm having a fever, kaya po nagsalita lang ako para makita nyo na hindi po sumusuko tayo. Kasi hinahanap ako, pumunta po ako sa Quirino Grandstand at doon po narinig ko ang mga speech na ito ni Amy Marcos. Nakakaantig damdamin, hindi po ganon kadali, mga kababayan, na isiwalat mo ang buong kasamaan ng iyong kapatid at ng kanyang pamilya. Mantakin mo pati mga anak ni Bongbong Marcos Jr. ay nag-a-addict na rin according kay Amy Marcos. Yeah, opo, strip cells mayroon po. Ito. Binigyan po ako kanina doon sa may Quirino Grandstand, mga kababayan. Lumabas po ako kasi hinahanap ng tao ang boses ko daw kung saan na si Ka Eric. Kaya nandito po ako, doon po ako galing sa Quirino Grandstand pero hindi makapasok. Naglakad po ako mula doon sa UN Avenue. Okay? Hi, Sir Guido Oricio. Kaibigan ko pala si Sir Guido Oricio. Wala akong boses, Sir Guido. Dahil kagabi, si Sir Guido ay nakasama ko po yan sa NTF-ELCAC sa paglaban sa labor radical infiltration ng CPP, NPA, NDF sa Southern Tagalog area. Thank you, Sir Guido. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, uulitin ko lang po, the speech and the revelations made by Senator Amy Marcos tonight at Quirino Grandstand is what we call the final nail into the coffin of Marcos. Ito na po ang magbubuo ng pagdurog kay Marcos papasok sa kanyang kabaong. There is no point of return for Marcos anymore. The only way for Marcos to avert any crisis situation, to go deeper, is for him to voluntarily resign. We have heard situation right now na nagkakaroon po ng mga emergency na pagpapatawag among the top generals ng Armed Forces of the Philippines. Hindi po sila pwedeng manahimik
sapagkat in the next hours or days from now, kikilos po ang taong bayan, hindi na po ito mapipigilan. At pwede pong malugmok ang buong Pilipinas. The stock market is going down the drain. The entire economy right now is grappling into misery. Papunta po sa pagkalubog at pagkahirap ang buong bayan. Mga kababayan, lugmok na lugmok po ang ating bansa. More than 4 trillion pesos po ang nawala sa projected income ng bansa in the last 6 months. Sa stock market ito sa stock capital. In the foreign direct investment, sa mga investment, more than 27% po ang nawala in the last 12 months, isang taon, na ganito po ang sitwasyon ni Marcos. Kapag hindi pa po mag-resign si Marcos sa ganitong kaluba ng iskandalo, ang idadamay niya ay ang pagkalugmok ng buong ekonomiya. Babagsak po ang ating ekonomiya. At tsak, mas lalala po ang ating sitwasyon. Oy, thank you sa mga nanonood kahit pinagtatyagaan yung boses ni Ka Eric. I hope I can recover tonight. Tumatawag si Congressman Mike Defensor, hindi ko siya masasagot.